Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1308. This article na to, dinidiscuss ang Principle of Mutuality. Ano nga bang ibig sabihin ng mutuality at ano magiging consequence dahil nagkaroon ng mutuality ang isang contract? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1308. The contract must bind both contracting parties. Its validity or compliance cannot be left to the will of one of them. So this article na to, dinidiscuss ang ibig sabihin ng mutuality of contracts. So this is another characteristic ng isang contract, mutuality. Yan, mutuality of contracts. So ano ba ibig sabihin yan? Ang kontrata kasi ay base yan sa napagkasunduan. Ibig sabihin, dahil nagkasundo na kayo, meron na kayong contract. Okay? At yung contract na yon, binding na yan. Okay? Binding na yan. So, because there's an agreement, the contract is now binding between contracting parties. Okay? At dahil binding na yan, meron na yung force of law kung saan obligatory na gawin nila yung kanilang dapat gawin at dapat gawin nila yun in good faith. So, ibig sabihin, may agreement at may contract. At dahil may contract, binding. At dahil binding, meron ng force of law between them. At dahil may force of law between them, obligatory na yan. At dahil obligatory na yan, they need to comply it in good faith. Yan. So, doon pumapasok yung mutuality. It's a fundamental rule na ang kontrata, kapag perfected na, binding na yan sa mga parties. At kapag binding na yan ang mga parties, may obligation na sila na gawin yan dahil may force of law na gawin nila yan at therefore dapat in good faith nilang gagawin. Liban na lang itong force of law, kay may exception dito. Ano exception dyan? Yung 1266. Mawawala yung force of law or yung obligation to do kapag halimbawa naging impossible na yung obligation. Legally or physically impossible na siyang gawin na walang kinalaman si obligor. So ito na yung 1266. Meaning to say, the obligation to do becomes legally or physically impossible without the fault of the obligor. Therefore, mawawala yung obligation niya. So hindi na ngayon obligatory yung contract. At therefore, dahil mutual yan, dahil yan ay may principle of mutuality, hindi pwedeng umalis ang isang party na hindi pumapayag ang isa pang party. So, yung ultimate purpose ng mutuality principle ay to nullify or to render void yung contract na may kondisyon na nakadepende lang ah, sa will ng isang party. Okay? So, again, the ultimate purpose of the principle of mutuality is to render void yung contract na merong kondisyon kung saan yung fulfillment ay nakadepende exclusively sa will ng isang party. So to render void or to nullify, to render void or to nullify contracts containing conditions which makes its fulfillment dependent exclusively upon the will of one of the parties. Yan. Kasi kapag mutual kayo, yung fulfillment dapat ay parehas at hindi dapat nakadepende lang sa isang party yung fulfillment ng contract. Ibig sabihin, kung yung fulfillment ng isang suspensive condition ay nakadepende sa will ng debtor, yung obligation tsaka yung condition ay void. Iba sa obligations natin na discussion, meron tayong tinatawag na potestative
suspensive condition. So, 'pag sinabi nating potestative suspensive condition, ito yung suspensive condition na nakadepende sa will ni debtor. So, ibig sabihin, potestative suspensive condition are void. Okay? Therefore, yung obligation and yung condition ay void. Bakit siya void? Because of the principle of mutuality. Kung saan sinasabi sa potestative suspensive condition, nakadepende yung fulfillment sa kagustuhan ni debtor. Eh di hindi niya yung gagawin. Kasi paano kung ayaw niyang gawin? Therefore, hindi mafulfill yung contract, hindi mafulfill yung condition, hindi mafulfill yung obligation. Kaya naman, void yun dahil nakadepende lang sa debtor yung fulfillment. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon void yan. Okay? Kasi meron namang mga suspensive condition na depende naman sa will ng creditor, which is valid. O kaya naman yung potestative resolutory condition, valid din yun. So, sinasabi lang natin dito sa mutuality ay merong sense of equality. Okay? May essential equality ang parties kung saan hindi pwedeng umalis ang isa ng walang consent ng isa pa. Which is yun yung consequence ng mutuality. So, consequence ng mutuality. Isa sa mga consequence. Okay? Ano yun? Yung unilateral cancellation is not allowed. Unilateral cancellation is not allowed. Kumbaga, tao ako nakipagkontrata sa'yo, tao ka ding umalis kung gusto mong umalis. At dapat parehas tayo nagkasundo na aalis ka at hindi pwedeng ikaw lang ang may gusto. At hindi ituturing ng batas na pwede yon. Unilateral cancellation is not allowed. Ibig sabihin, a party cannot revoke or renounce a contract na walang consent ng isa pang kakontrata niya. Okay? Hindi rin naman pwede niya sabihin nagkamali siya o kaya naman mali yung desisyon niya. The mere fact na nagkaroon siya ng poor bargain ay hindi ground to set aside a contract. Okay? Ay, mali pala ako. Akala ko ganyan. Mali yung desisyon ko. Mali yung aking bargain. No? Lugi pala ako dyan. O hindi pwedeng ganun. Kasi nga, may mutuality characteristic ang isang contract. Pero, kung may agreement ang parties na either one of them may terminate the contract upon reasonable period or basta may notice, valid yun. Okay? Kung meron kayong kasunduan. Agreement, if there's agreement that either one of the parties, okay? One of the parties may terminate the contract, okay? Upon a reasonable period of notice is allowed, is valid. Ayan. Notice. Ayan. So, ano ibig sabihin niyan? Kung nagkasundo naman kayo na pwedeng kahit sino umalis, basta bigyan lang ng ng sapat na oras or sapat na panahon yung isa para ma-notify siya na aalis siya, walang problema, valid yung stipulation na gano'n. Okay? Kasi nagkasundo kayo, eh. Okay? Pero kung wala kayong stipulation na gano'n na puwedeng umalis ang bawat isa sa atin basta ipaalam lang in advance, eh di hindi puwedeng umalis kahit sino ng walang pahintulot ng kakontrata niya. Okay? Puwede namang umalis basta pumayag yung kakontrata niya. Okay? Kasi nga hindi pinapayagan ang unilateral cancellation. 'Yan. So example, halimbawa si A, ah, magbibigay siya ng pera kay D. So let's say A will give money to B, let's say 10,000. Okay? Ayan. Kung sakaling 'pag nag-withdraw siya or 'pag nakakuha siya ng pera, o di siyempre hindi siya kukuha ng pera.
So may kondisyon. If A withdraws money. Okay? If A withdraws 1,000. Bigyan kita ng 10,000 pag naka-withdraw ka ng 10,000. Sabi ni A kay B. So hindi yun valid. Bakit? Kasi yung fulfillment nakadepende kay debtor, okay? Which is void, suspensive condition on the part of the debtor. Potestative suspensive condition. So nakadepende siya kay debtor. Therefore, void itong ating obligation, yung ating contract. Okay? Again, yung fulfillment ng condition, which is suspensive, ay nakadepende sa sole will ng debtor. Yun yung sinasabi natin sa 1182. So nakalagay yan sa 1182 ha, yung potestative suspensive conditions. Okay? Itong stipulation na to, yung if A withdraw 10,000, yung stipulation na yan violates yung principle ng mutuality dahil yung compliance ay nakadepende lang sa will ni A. Kung sino lang, kung gusto lang niya. Dapat ang contract ay mutual. Dapat ay may equality. So, hindi dapat nakadepende lang sa kanya. Dapat pareha sila. Okay? Ayan. Okay? So, yun. Dito nagtatapos yung 1308. Simple lang naman siya. Tungkol sa mutuality ng contracts. Basically, hindi pinapayagang umalis ang kahit sino mang nakipagkontrata nang walang consent ng isa pa kasi prejudicial yung gagawin niya. So kapag siya ay umalis, unilateral cancellation will be prejudicial to the other contracting party, prejudicial, kaya hindi siya pinapayagan ng batas. Okay, so unilateral cancellation is not allowed. The ultimate purpose of mutuality is to render void or to nullify the contract which contains conditions which makes its fulfillment dependent exclusively upon the will of one of the parties. Kagaya na nga lang ng potestative suspensive condition, void yan on the part of the debtor dahil yung compliance ay nakadepende sa debtor, therefore pwedeng hindi niya yan i-comply. Okay? Pero pwede namang umalis basta nagkasundo kayo na pwedeng umalis anytime basta magbigay ng palugit. Valid yon. Ang hindi valid yung bigla na lang aalis dahil nagkamali ng desisyon, lugi siya. So hindi niya yung kasalanan ng isa pang party kung bakit siya nalugi at kung bakit hindi niya inayos yung desisyon or inaral muna bago siya pumasok sa isang contract. Okay? So yun. I hope meron ako nadagdag na bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. And lagi sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!